Sa ating mundong ginagalawan, sino nga ba ang hindi naghahangad na yumaman? Tinitingala natin ang mga taong namumuhay sa karangyaan at iniidolo ang mga nakakabili ng mararangyang bahay, kotse at iba pang material na bagay. Ngunit, ang lahat ng iyon ay kumukupas, nasisira at maaaring mawala. Merong kayamanang hindi lilipas at kailanman ay hindi maaaring manakaw. Ito ay si Marionito Francisco. Natagpuan niya ang kayamanang iyon. Kasi si Kuya Lito, pagka yan nakasama mo, kahit sino makasama niya, parang complete package yan eh. Meron kang kaibigan, meron kang kuya, may kapatid ka, tito, magulang, lolo, lahat. Napakasipag din niya kasi yung Park and Wildlife Center, halos kulang 2 hektarya ang area nun. At siya lang ang nagme-maintain sa sa area na yun. Masayahing tao si Kuya Lito. Sa unang tingin, hindi maaaninag na sa likod pala ng kanyang mga ngiti ay isang masalimuot na nakaraan. At simula ho nung bata ako hiwalay nga yung mga magulang ko. So nagsimula na ako magtrabaho nun, lalo pag walang pasok, kahit bata pa lang ako. Dahil sa kanyang kasipagan, nakaabot ng kolehiyo si Kuya Lito. Hindi man siya nakapagtapos, hindi ito hadlang para siya ay makapaglingkod sa kapwa. Sadyang maawain at matulungin si Kuya Lito. Hindi man mayaman, ginagawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa nangangailangan. Si Mark Joseph ay isa lamang sa maraming magpapatunay ng kagandahang loob ni Kuya Lito. Noong nagkaroon siya ng malubhang karamdaman at pumutok ang ugat sa kanyang ulo, hindi nag-atubiling magbahay-bahay si Kuya Lito para makalikom ng pondo para sa kanyang operasyon. Bago nangyari sa akin to, parang pangalawang bahay ko na to eh. Kinukumput niya ako. Maraming, halimbawa, kailangan ko sa project sa eskwelahan. Kahit na may trabaho siya, lumiliban siya, tutulungan niya ako. Walang bayad yun. Marami ang kaibigang nagmamahal kay Kuya Lito dahil sa kanyang kabutihang loob. At iyon ang kayamanang hindi maaaring matumbasan. Sa akin kasi, yun nga, yung hindi naman kailangan yung meron ka. Yung importante, yung halimbawa may lumapit sa'yo, kahit na sino, mabigyan mo ng konti, mabiyayaan mo, sapat na yun. Ibig sabihin, pag may lumapit sa'yo, at meron ka, ibigay ka. Yun din ang tinuturo ko sa mga anak ko. Kaya mapapansin nyo, isa yung mga bata na hindi ko kaano-ano. Malapit sila dito. Kung ano yung meron sa amin, matitikman din nila. Ganun lang umiikot ang buhay namin. Ibig sabihin, huwag maging maramo. At dahil sa mga kahanga-hangang katangian ni Kuya Lito, nagtungo ang Talk and Text sa kanyang tahanan para ihatid ang magandang sorpresang naghihintay sa kanya. Nagpapasalamat ako sa Talk and Text at gawa ng yung lang mapabilang ka sa ganito malaking karangalan na sa akin at sa pamilya ko. Kuya Lito, sa pinagsamahan natin bilang magkatrabaho sa Park and Wildlife, wala akong masasabi sa kasipagan mo, sa dedikasyon mo sa Parks and Wildlife. Sana yung katulad mo talagang bihira. Mahirap nang humanap ng katulad mo. Sana pagpatuloy mo yung mga mabubuti mong ginagawa. Para kay Kuya Lito, kulang ang salitang salamat. Para maibalik ko naman yung lahat na naitulong niya. Hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. Kuya Lito, maraming buhay ang napabuti dahil sa'yo. Para sa akin, Kuya Lito, ikaw ang bida ng bayan.